Sa panahon ng kadiliman at kasamaan sa Israel, tumindig ang isang propeta upang ihayag ang kapangyarihan ng tunay na Diyos. Siya ay si Elias, isang taong may tapang, pananampalataya at lubos na pagtitiwala sa Panginoon. Tunghayan natin ang kwento ng kanyang mga himala, pakikipagsapalaran at katapatan sa gitna ng tagtuyot at panganib. Sa harap ng makasalanang Haring Ahab, buong tapang na sinabi ni Elias ang mensahe ng Diyos. Isang tagtuyot ang darating at ito'y hindi matatapos hanggat hindi niya inuutos. Inutos ng Diyos kay Elias na magtago sa may ilog Kerit. Doon pinakain siya ng mga uwak at uminom mula sa ilog. Sa gitna ng tagtuyot, ang Diyos ang kanyang tagapagkaloob. Pagkaraan ng ilang panahon, natuyo ang ilog. Ngunit hindi iniwan ng Diyos si Elias. Isang bagong utos ang ibinigay. Pinapunta ng Diyos si Elias sa isang balo sa Zarephath. Mayroon siyang kaunting harina at langis na lang upang pakainin ang kanyang anak. Ngunit siya ay pinagkatiwalaan ng Diyos. Sa gitna ng kahirapan, sumunod ang balo sa utos ng propeta. At dahil sa kanyang pananampalataya, ang kanyang banga ng harina at pitsel ng langis ay hindi naubos. Ngunit dumating ang trahedya, nagkasakit at namatay ang kanyang anak. Sa dalamhati, tinanong ng balo si Elias, "Bakit mo dinala ang kapahamakan sa akin?" Dinala ni Propeta Elias ang bata sa itaas ng bahay. Sa panalangin na may luha at pananampalataya, tinawag niya ang Panginoon, "Diyos ko, ibalik mo ang buhay ng batang ito." At dininig ng Diyos ang kanyang panalangin. Bumalik ang hininga ng bata. Si Elias ay bumaba at ibinalik siya sa kanyang ina na may buhay. At sinabi ng babae, "Ngayoy alam ko na ikaw ay lingkod ng Diyos at ang salita ng Panginoon ay totoo." Ang kwento ni Elias ay paalala sa atin. Kapag tayo ay nanalig sa Diyos, kahit sa gitna ng tagtuyot, pagkagutom o kalungkutan, siya ay tapat. Ang Diyos na gumamit kay Elias upang magpakain, magpanatili ng buhay at bumuhay ng patay ay ang Diyos ding gumagawa ng himala sa ating buhay. Magtiwala tayo, kumilos tayo gamit ang pananampalataya dahil sa bawat pagsubok may nakahandang kagalingan. Kung gusto ninyo ang mga ganitong kwento sa Biblia, mag-like at mag-subscribe lang sa aming channel. Pagpalain po tayong lahat ng Panginoon.